Hello, Alden fans! Aaminin na or amin na si Alden this 2026 sa kanyang pag-ibig kay Ma'am Catherine, mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko ito, mga kasembreros. Si Mayor Arlene Arcillas daw kagabi ay inutusan ni Sir Alden, mga kasembreros, na kasi nagkamali si Alden ng announcement na yung kanyang opening ay bukas, kasi ang nasabi doon ni Alden is January 19. So dapat January 20. So dito ay mamaya papakinggan natin 'tong mga kasembreros, itong sinabi ni Mayor Arlene, mga kasembreros, about kay Alden Richards. So yung McDo pala ni Alden sa Santa Rosa Bayan, sa Barangay Kanluran, ay 5, isa sa 5 magandang branches daw ng McDo doon sa Santa Rosa, mga kasembreros. So grabe, napaka unique, mga kasembreros. So mamaya papakinggan natin ito. So na request ni Alden kasi January 19 yung nasabi daw ni Alden. So dapat ay January 20, bukas, mga kasembreros. Tapos, dito ko nalaman, si Sol Aragones ay close din pala sila ni Mayor Arlene Arcillas, mga kasembreros. And si Sol Aragones po ay dating news anchor ng ABS-CBN, mga kasembreros. Sikat din ito sa ABS-CBN dati, mga kasembreros. So, ngayon ay isa na siyang governor sa Laguna, mga kasembreros, since 2025. So si Sol Aragones, mga kasembreros. So yun, nagulat ako na dito si Sol ay magkasama sila Alden dito. And then ito, may susubukan para si si Alden, kasi nasabi dito sa hindi ko to nakagip doon sa may interview niya sa Stars on the Floor. May nagtanong kasi dito na press na parang sabi niya na na-try niya na lahat, acting, directing, dancing, producing, halos lahat, mga kasembreros. So sabi ng press dito, yung wala na siyang hindi kayang gawin. Tapos ni Alden ay gusto niya i-chance kung may gusto niya try kung may chance yung pagtiteatro, mga kasembreros, yung iba kasing teatro din, parang nasa stage ka, mag-act, mga kasembreros, of course. So yun, talagang sabi niya dito ay gusto niya rin i-try sana yung pagiging theater actor, mga kasembreros. So yun, mamaya papakinggan din natin ito, part ito ng kanyang Stars on the Floor interview, mga kasembreros, na kung saan ay gusto niya pala mag-teatro na. Nagulat din ako dito sa kanyang sinabi, mga kasembreros, na gusto niyang naging theater actor. Tapos ito, 1 hour ago, ang Alden Trendsetter, of course, nagpost din ng mga candid photos ni Asia's multimedia star doon sa Sikhayan Festival kahapon, mga kasembreros. So 27th Sikhayan Festival, from the parade to the main program, mga kasembreros. Walang kaarte-arte, walang kapayong-payong si Alden, mga kasembreros, nung nag-parade siya doon sa Sikhayan Festival, mga kasembreros. Yung iba kasi may payong, may so siya wala, ang puti at saka ang kinis pa ni Tisoy. Tapos ito, 6 hours ago, posted ng News Balita TV, Catherine Bernardo at James Reid party with someone, someday cast and friends. So parang candid pictures lang din ito, ni naman Catherine at ng some cast, mga kasembreros, doon sa party na pinost ng Balita News TV, mga kasembreros. So parang inisip ko talagang malapit na matapos yung kanilang shoot or taping, mga kasembreros. Tapos nag-throwback ang AR Troopers kagabi doon sa kanilang pulang araw na meet and greet sa Juan Ayala, with Alden Richards and David Licauco and some cast ng pulang araw, mga kasembreros. Throwback from pulang araw. So yun, parang nag-attend yung AR Troopers or yung Alden Fandom, mga kasembreros, sa Ayala Meet last year. Tapos ito, 18 hours ago,
na feature din ang Aldin. Fans can look forward to the View premiere of Siargao. This was posted by Team Real, no, starring Nadine and Alden, of course. So 12, hindi siya 12 episode, 26 series, no, or 26 episode series yung kanilang gagawin, mga kasombreros, ng Aldin, na kung saan ay aabangan din po natin. Tapos Aldab updates, Aldab updates, pero si Alden lang yung kanyang pinost, mga kasombreros, no worry. Alden Richards sa 27th Sikhayan Festival, so via KitKat Adventure at Sikhayan Festival Facebook. So kasama ni Alden si Mayor Arlene Arcillas, mga kasombreros. So yon talagang ano. And then dito marami tayong marami actually nag-feature, no. Alam niyo naman si Alden, pag si Alden ang may gumawa at saka na-expose sa public, talagang ano yan, maliban sa kunwari press con and so on, talagang marami ang nagpo-post, mga kasombreros. Tapos ito naman, modern Pinoy, na-feature naman si Kat, si Julia Barreto at saka si Andrea Brillantes. Clean, classy, and quietly powerful. Andrea, Julia, or Catherine. So best white CEO outfit style. So naka-white CEO outfit pa lang na tatlong ito, mga kasombreros. So sino daw yung inyong pipiliin? Si Andrea ay naka-like sign, si Julia ay naka-heart sign or emoji, tapos si Ma'am Catherine naman ay naka-wow na emoji, mga kasombreros. Tapos ito, nakakatuwa itong pinost ni Kathleen Fans Club 22 hours ago. Bagay ba sila maging jowa? Bagay na bagay, no? Bagay na mag-jowa at bagay na mag-asawa, mga kasombreros, no? Ang Kathleen. Daming likes sa 200 plus, mga kasombreros. Tapos pictures ng Kathleen ni Attorney Atisoy nung promo ng Hello Love Again, mga kasombreros. So talagang hindi mamamatay, mga kasombreros. Tapos 3 hours ago, 3 oras na nakalipas, ay pinost din ng Cam Memories si Alden Richards sa Sikhayan. Alden Richards viral ngayon sa Sikhayan Festival sa Santa Rosa. Taon-taon inaabangan ng mamayan ng Santa Rosa si Alden Richards. So picture dito na nasa parang kinalabit pa na ate si Alden, mga kasombreros. Nasa harap niya si Arlene, Mayor Arlene, mga kasombreros. So dito busy rin sa sobrang dami, minsan na overwhelmed. Nakaka-overwhelm siya, mga kasombreros. Tapos ito, 5 hours ago, posted ng Catherine Blue Heart, so pretty. So, si Ma'am Catherine, may kasama siya dito na isang fan sa taas. Tapos, yung may hawak siya na microphone, no? Mga kasombreros, mga Catholic. Sana nga, tapos na yung kanilang shoot ng Someone Someday para, dito makastart na sila ng panibagong project, mga kasombreros. And, sana yung Elena 1944 ay kung gawin man niya, so wala tayong magagawa. Kung hindi niya gawin, mas maganda para hindi gayong daring, no, yung kanyang role, mga kasombreros. And hoping Sir Alden will be his hero or leading man, mga kasombreros. Tapos ito, 12 hours ago, hindi ko alam, 12 hours ago pinost ito, Catherine, ginamit ni Carla Estrada sa interview para sa new project ni Daniel. Tapos naka-white emoji. Hindi ko lang alam kung saang hindi naman sa ginamit to the point na parang users yung Carla, no? Kasi sikat din naman sila. Hindi ko lang makita kung saang interview, no? Or hindi ko napakinggan kung saang interview ni Ma'am Carla. Baka interview niya with Melay Cantiveros, no? Yung kuanti, no? Parang may ganun siya minsan, no? Na mga guesting, mga kasombreros si Ma'am Melay. Kasi mga Bisaya din, no, yung dito yung mga guests ni Melay Cantiveros doon sa kanyang show, mga kasombreros. And then ito, ang cute nito, kay B na tandem, mga kasombreros. Isang fan siya, yung pangalan niya Kai, tapos B, tapos kasi Barbara Forteza, 'di ba si Barbie Forteza ito. Pero yung pictures kasi ay si Alden Richards, no, at saka si Gerald Napolis, yung iba dito sa Harry Potter sa Universal Studios sa Japan. So hindi ko lang mag-gets kung sino si Kai. Siguro yung babae si Kai. Okay. Si to? Hindi ko na kilala, si Barbie Forteza. So bakit Kai? Kai is si, 'di ba si Kai, 'di ba si Alden, walang dapat Albi. Albi at saka si Alden at saka si dito si
Alden at saka si Barbara Forteza or si Barbie Forteza dapat, no? Ganun dapat. So, Kai B. Hindi ko lang alam kung bakit saan nanggaling yung Kai. Kai B, mga kasembreros. So, pero, dito, tulungan niyo po kung ano, tulungan niyo po kung maintindihan yung Kai B. Pero ang cute lang, no? Kasi throwback siya. And then ito, si Alden, ibang angulo ito mga kasembreros, no? Naka-slow mo yung video dun sa Sikhayan Festival kahapon. Tapos, yun, sa ending ay picture-picture, video-video. Tapos si nanay ay sobrang happy niya, no? Kasama si si Ma'am Arlene or Mayor Arlene Arcillas. So nakakatuwa, no? Kasi talagang mahal na mahal si Alden ng mga kananayan, mga kasembreros talaga, no? Nandoon yung blessing niya kasi nga yung mga matatanda ay talagang mahal na mahal si Soiti, mga kasembreros. So, and then ito, sobrang sobrang nakaka-touch, naiyak siya dahil nakita niya si Alden, no? Talagang a true fan indeed. Kasi na makita niya si Alden ay umiyak siya, mga kasembreros and mga Kathinatics. So, tapos grabe of course na yung hiyawan. So, umiyak si ate. Talagang grabe yung, napaka-genuine ng kanyang reaction, no? Ni ate. Grabe yung kilig ni ate, no? Talagang tunay na tunay at saka sincere. Authentic ba yung kanyang reaction? Kasi talagang nung pagdaan ni Alden sa Sikhayan Festival ay napaiyak si ate. So super fan talaga siya ni Alden. Na I can feel you po, no, ate, sa iyong nararamdaman na sobrang fan na fan ka ni Tisoy na sobrang bait, no, mga kasembreros, mga Kathinatics. So ito na nga main item natin, mga kasembreros. Dalawa actually nag-post na mga admins dito na umamin na si Tisoy, no? Anong aaminin Tisoy? Si Girly Zell 4 hours ago pinost nito, tapos si mother and daughter 5 hours ago. Alden umamin na hihintayin si Catherine. Tapos dun si Girly Zell naman ay anong aaminin Tisoy? Abang-abang. So sa akin talagang may chance, no, may chance po talaga mga kasos na aamin na si Tisoy at saka si Tisay this 2026, mga kasembreros. And yun nga, yung the best thing to do from this point is really to wait, no, patiently, mga kasembreros, sa galawan ng Kathleen. So we cannot force them at saka hindi natin sila pwedeng puwersahin, of course, because we don't have and we must not force them, mga kasembreros. Talagang tayo lang po ay mag-aabang at saka talagang respetuhin at maging enjoy na rin sa kanilang mga napiling desisyon, mga kasembreros, bilang fan. So may chance talaga ito. Ako naniniwala ako na may chance na na aamin si Soiti, mga kasembreros, this 2026. So, talagang abang-abang lang tayo kasi nga wala sa atin yung desisyon, mga kasembreros. Nasa Kathleen pa rin, of course, no? And alam niyo po yung kagaya ng isang mangga, no, parati nating sasabi, kagaya ng isang pagkain na kapag hindi siya naluto ng maayos ay talagang magiging hilaw, no? At saka, of course, sino ba naman ang gustong kumain ng hilaw na pagkain? Walang may gusto, mga kasembreros, no, na kumain ng hilaw na pagkain. So kung kaya tayo po ay abang-abang lang at saka wait patiently, mga kasembreros, sa Kathleen. So darating ang panahon talagang tayo ay online invited sa kasalan. And of course, alam niyo po, mga kasembreros, kapag sila ay nagkatuluyan, talagang wedding of the decade yun, mga kasembreros. So sa mga nawawalan ng pag-asa, wag po kayo mawalan ng pag-asa. Sa mga nawawalan ng gana sa Kathleen, wag po kayo mawalan ng gana. Pero kung gusto nyo, ay choice nyo na po yun, no, mga kasembreros and mga Kathinatics, because we cannot force everyone naman to like our hinahangaan, no, ina-admire na mga artista na Kathleen, mga kasembreros, kasi we have our own choices, we have our own decisions sa buhay, mga kasembreros. So ang atin nandito ay kung saan sila masaya at kung saan kayo masaya ay doon. Pero ako talaga naniniwala ako
no, mga kasombrero sa mga cat fanatics na may cat din talaga, no. And of course, no, sa gabay ni na Mami Min, ni na Papa Ted at ng family ni Kat ay talagang mayroong mayroong tamang paggabay ang magulang ni Kat, mga kasombreros, kasi nga choosing partner yan, you know? Hindi yan basta-basta na parang kaning napasok ka tapos iluluwa mo, mga kasombreros and mga cat fanatics. So team panatag pa rin tayo hanggang 2026 at hanggang walang umaamin sa cat din or kung ano mga dito partners nila kung sakasakali, mga kasombreros, no. Talagang tayo ay patiently waiting lamang, mga kasombreros. So yun po, no. Sa mga ayaw, okay lang po, no. Wala pong pilitan kasi ang isang kaligayahan kapag pinipilit ay hindi po siya tunay at saka sincere na happiness, mga kasombreros. So pero dito kasi ako naniniwala sa mga nila, you know, sa mga statements nila, sa mga galawan nila nung promo ng Hello Love Again, mga kasombreros, at saka of course ng Hello Love Goodbye. Tawag dito, kumaga pa nababasa mo talaga sa actions nila, mga kasombreros, na meron talaga, no, na cat din at meron silang pinag-uusapan at saka ano sila, you know, futuristic yung kumaga pa the way they think about the future, about their family orientation, yung kanilang ugali, nagja-jive at saka hindi kumaga pa hindi nag-aaway yung kanilang ugali, nagja-jive siya, mga kasombreros. So kung kaya tayo po ay naniniwala na meron talaga. No, akala ng iba wala, pero meron po, mga kasombreros. Alright, so yan mga actually sa ating captain items, no. Pakinggan natin itong sinabi ni Alden about sa pagtiteatro, tapos yung si Mayor Arlene doon sa Sikhayan Festival, mga kasombreros. So, yun po. And then, ang salita po ng Panginoon afterward, isang pinagpalang araw po sa bawat ka-fanatic at bawat kasombrero. Pero Alden, parang di ba 2025 maganda para sa'yo. Tapos parang lahat na subukan mo na acting, dancing, producing, directing. Yeah. Wala ka nang Wala nang tinir. wala ka nang hindi kayang gawin, lahat kaya mo. Siguro po, kung mabigyan ng chance, ang hindi ko pa po kasi talaga nagagawa na parang gusto ko rin i-try, pagta-teatro. Ang dami po tayong mga very talented actors na nagta-transition every now and then sa TV na nakakausap ko about it. Iba rin ang discipline, iba ang preparations, iba ang kabuuan po ng pagkikwento ng mga storya pagdating sa teatro. So kung may chance po, kung kaya pa, why not? Why not theater naman? Alden Richards! At syempre po, may clarification po siya, no? Doon po sa opening ng isa. It is, no? Pinakamagandang branch. Fifth Heritage Branch ng McDonald's, ano? Kaya, McDonald's, that building will be an example of heritage slash development. Diba? Na palakpakan po natin, Alden Richards, January 20 raw po, inutusan niya ako na i-correct ko ang sinabi niya. January 20 po, ang grand opening sa public ng McDonald's na heritage po natin. Again, pagpapakita ng kultura, ng heritage history ng Santa Rosa / development ang building na yon. Parang Sikhayan. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito, mga kasombreros. Ang title natin ay Baka Maligaw Tayo. Bakit kaya, no? Hebrews chapter 2 verses 1 through 4. Therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. So ito yun, no? Baka ma-fall away tayo, mga kasombreros, or maligaw or mawala. For if the words spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward, how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who heard him, Jesus Christ, God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to his own will,
So ito mga kasembreros, no, sa ating buhay, kapag naliligaw tayo, kapag hindi familiar yung isang lugar sa atin, so may mga times na nalilito tayo. So sa mundo ngayon, kailangan magtanong ka, no? Magtanong ka sa guard, magtanong ka sa mga tao sa paligid mo or madadaanan mo kung hindi mo alam ang isang lugar, mga kasembreros. So na-try na ba natin yung napunta tayo sa isang lugar tapos hindi natin alam, no, kung anong direksyon, saan yung ganito. So sa mga vloggers, minsan na ko yung mga talagang tumutulong sa mga liblib at remote areas, mga kasembreros, talagang marami sila experience na sabi na naliligaw-ligaw sila, yung daanan talagang lubak-lubak kasi yung mga ni Pugong Biyahero, no, at saka nung Team Looy, mga kasembreros, pumupunta sila sa maliblib na lugar, no. Pag pumupunta sila yun sa mga Agusan, Surigao, Bukidnon, so pag umiikot-ikot yan sila tapos sa mga bundok sila at maliblib na lugar pumunta, ay talagang kinukwento nila na minsan daw yung masakyan nila na stuck, no, hindi na makaalis mga kasembreros, so kailangan itulak and so on. So nangyayari yung gano'n, no, mga kasembreros and mga Cathinatics, pero yun nga, no, part ng kanilang part ng kanilang journey, ng kanilang trabaho bilang mga Samaritano, no, mga tumutulong, mga kasembreros, sa mga talagang masabi mong ultimo pinakamahirap sa ating society, mga kasembreros. Alam niyo po, marami kami na-discover kapag nanonood kami ng mga ganoong mga vlogs, yung mga pupunta sila sa mga liblib na lugar, may mga times doon na mga matatanda na sila pero hindi sila nakakatanggap ng mga senior citizen na mga ng tulong ng gobyerno. Talagang hindi sila naabot ng kabiasnan o ng civilization o ng gobyerno, mga kasembreros, kasi nga napakaliblib ng kanilang lugar. So papunta pa lang doon, tapos paglabas doon sa kanilang area, talagang grabe, no. Kung parang isipin mo na mapalad tayo, na kung accessible yung ating area sa mga tindahan, sa city and so on, mga kaso sa barangay, no, mga kaso. So dito, actually marami, no, na reminders si Apostol Pablo dito sa passage na ito, mga kasembreros, no, Hebrews chapter 2 verses 1 hanggang 4, mga kasembreros. So kung ating hima-himayin, sabi niya dito ay therefore, kung parang makinig tayo, kung magpapakinggan natin yung salitang napakinggan natin, no, yung salita ng mga prophets ni Jesus Christ, no, and the apostles or the disciples, mga kasembreros of Jesus Christ. Kasi pag hindi natin tinandaan, hindi natin ginawa, hindi tayo careful sa pag-obey, sa pakikinig, no, pag-aaral ng salita ng Panginoon sa Biblia, ay madi-drift away, mapafall away tayo, mga kasembreros. So it's either maligaw tayo or mawala tayo sa tamang landas, mga kasembreros. Verse 2, for if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward. At parati nating tatandaan, mga kasembreros, sabi dito, ang lahat ng disobedience, lahat ng hindi pagsunod sa Panginoon, yung mga taong walang pananampalataya sa Panginoon, ang hindi naniwala sa Panginoon, yung hindi na muhay ng may pananampalataya sa Panginoon, yung hindi umasa sa Panginoon, yung hindi nanalig sa Panginoon, yung hindi namuhay ayon sa grasya ng Diyos, mga kasembreros, through Jesus Christ, ay merong just reward. Kumaga pa, ano lang yan, mga kasembreros, ang kasalanan, parang parang nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Let's say, 8 oras ka nagtrabaho. So, di ba, yung sahod mo dapat 8 oras. So, ganun din po ang kasalanan, mga kasembreros. Kung hindi man ngayon, kung mapa-settle o babayaran ng Diyos, mga kasembreros, yung mga kasalanan natin sa mundong ito ay babayaran niya sa kamatayan. Kung tayo po ay mamatay na, mga kasembreros, tayo po ay kung yung ating kaluluwa, no? Kapag hindi tayo nagsisi, kapag hindi tayo tumalikod sa kasalanan, hindi tayo namuhay ng pananampalataya, hindi tayo sumunod sa Kanya, ay tayo po ay babayaran yung kasalanan natin sa mundong ito, mga kasembreros, na ginawa nung buhay pa tayo. So ang ending, nakakatakot man, pero baka sa impyerno ang ating ending, mga kasembreros, kapag hindi tayo nagsisi at tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Panginoong Hesus, mga kasembreros. So biblical yun, ng lahat ng Romans 6:23, no, for the wages of sin is death, no, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mga kasembreros, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay
buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, mga kasamsong. Kaya manampalataya tayo. So nakakatakot kasi sabi niya, every transgression and disobedience received a just reward, mga kasambre. So sa mga angels, ito yung isa sa mga distinction, no? Isa sa mga distinctions, mga kasambre, pagkakaiba natin sa mga angels. Kasi sila wala na pong repent, wala nang pagsisisi. Once na nagkasala po yung mga anghel, mga kasambre, automatic yon, nilalaglag sa impyerno, mga kasembrero. So, kumapa ang tao talagang napaka-special na nilikha ng Panginoon because angels don't have time to repent. Kumapa hindi sila binibigyan ng chance, kagaya sa ating mga tao, mga kasembrero, na binibigyan ng pagkakataon, no, ng chances, mga kasembrero, ng ating Panginoon para magsisi, no, mamuhay sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang salita, mga kasembreros. So, ganun po siya. So, sabi niya ito, how shall we escape if we neglect so great a salvation? Kasi yung salvation na binigay sa atin ng Diyos, parang sobrang dakila na. Parang sobra-sobra na yung binayaran ni Lord Jesus Christ sa krus. Parang ang tao pa ay magkasala or parang masundin pa nila yung gawin ni Satanas, ang utos ni Satanas, mga kasembreros, kaysa sa Panginoon. Parang sobra-sobra na yung binayaran ng ating Diyos. Ating Diyos Ama through His Son, Jesus Christ, mga kasembreros, para tayo po ay hindi siya ibigin, hindi siya sundin, no? Hindi siya mahalin, mga kasembreros, and the people around us, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who heard Him, also bearing witness both with signs and wonders. So grabe na, ang dami ng ginawa ni Lord Jesus Christ, no? Binuhay niya mapatay, alam natin yung ginawa ni Lord Jesus Christ, mga sa mundong ito, nung siya po ay pumunta sa earth, na wala siyang ibang ginawa kundi gawin ang utos ng Diyos Ama, yung kalooban ng Diyos Ama. So mercy, forgiveness, healing, compassion, no, loving kindness, nagturo siya, no, he taught according to the word of God or His Father, mga kasembreros. Lahat ay pinagitan niya. Yung kanyang pagkamatay sa krus pa lang ay representation of God's great and unconditional love, mga kasembreros. So walang kapantay at walang papantay sa uri ng pag-ibig or sa level ng pag-ibig, mga kasembreros, ng Diyos Ama sa atin when He sent His only begotten Son for our sins. This passage from Hebrews is a powerful reminder of the importance of taking our salvation seriously and not neglecting the message of God. So not neglecting, hindi natin dapat taken for granted, kasi ang tao, karamihan ngayon, hindi naman lahat, ay yung priority nila, paglalaanan nila ng oras ang trabaho, ang pag-aasikaso sa loob ng bahay, sa anak, sa asawa, obligasyon sa magulang, obligasyon sa anak, sa ganito, sa ganyan. Pero yung pinaka-last nila ng parang least priority nila, mga kasusang salita ng Panginoon. So walain na lahat, magawa na lahat ng kaya nilang kaligtaan ang salita ng Panginoon sa araw-araw, magawa lamang yung magawain sa trabaho, no, sa eskwelahan, sa bahay, no, ng mga tasks, mga kasembreros. Ang daming tasks, no, paulit-ulit na mga routines natin sa bahay, luto, hugas ng plato, laba, linis, no. So sa eskwelahan, ganun din, no, kapag teacher ka, talagang trabaho sa eskwelahan, trabaho pa rin sa bahay, so dadalhin sa bahay, and so on, mga kasembreros. So routines natin yon, mga kasembreros. So okay lang naman yon. Pero kung wala sa ating kung wala sa buhay natin ang salita ng Panginoon, and we don't study and we don't give time, mga kasembreros, sa salita ng Panginoon, so doon po tayo nagkakasala. So ito yung sabi dito na neglecting the message, no? Nineglect ng tao yung mensahe ng Panginoon, and yung salvation, yung kaligtasan. Yung una kasi natin niligtas, of course, yung pagkain material. Kailangan makain tayo ng araw, 3 beses ng araw. So, pero yung ating salvation ay hindi natin napapakain, no? Yung ating kaluluwa, mga kasus, which is the most important thing. Tama naman na magluto tayo, magtrabaho, mag-aral, and so on, mga kasus, maglinis, maglaba. Pero kapag wala doon sa ating routine, araw-araw ang pagbabasa ng Biblia, so something is wrong. Hindi siya something, we neglect the most important thing, mga kasembreros, which is our salvation. And eternity kasi ito, no? Eternal, mga kasembreros, yung ating salvation.
It urges us to pay careful attention to what we have heard so that we do not drift away from it, just like a ship that can drift if not anchored properly. Our spiritual lives can also drift if we do not actively engage with God's message. So yun nga, no? Yung ating kaluluwa ay mawawala, mag-drift away, malnourish mga kasamberos at saka hindi pleasing, hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon ng ating kaluluwa if we neglect the gospel. If we don't have time sa pagbabasa ng Biblia, panalangin at paggawa ng kanyang kalooban mga kasombreros. So sa ating final thought, sa ating buhay na sobrang busy, sa ating mga digital na buhay, yung buhay kasi natin parang ngayong digital na na impluwensyahan na yung ating buhay ng digitalization, mga kasombreros, ng technologies, ng cellphones, ng laptops, ng computers, ng tablets, ng gadgets, and so on. Naapektuhan na talaga mga kasombreros. So, okay lang naman yun na meron tayong mga gadgets kasi laptop, kailangan natin, cellphone, kailangan din natin. But, kung wala yung ating spiritual life na iniingatan natin, yung ating salvation, yun nga, yung ating pagbabasa ng Biblia, panalangin, kung wala yun sa ating daily agenda, well, we miss the most important thing sa buhay natin mga kasombreros. And we neglected, we missed out mga kasombreros yung pinakamahalagang activity or gawain natin sa araw-araw, which is the Word of God, and yun nga, yung talagang paglalaan ng panahon sa Panginoon. Kung may me time, dapat may God's time, ganun siya mga kasombreros. So let's not let distractions steer us off course, but rather commit wholeheartedly to nurturing our faith. Just as we strive for success in our career and cherish our loved ones, let's also invest in our connection with God. So nag-invest tayo ng oras sa mga ganitong bagay, sa ibang bagay. So mag-invest din tayo ng oras sa Panginoon kasi forever yun. If we don't enjoy ang presence ng Panginoon sa mundong ito, paano natin i-enjoy ang presence ng Diyos sa kabilang buhay, which is eternal, na forever siya mga kasombreros. So para hindi tayo maligaw, huwag tayo maligaw sa maling tao, sa mga nililigawan dyan, at saka manligaw dyan, para hindi tayo mga maligaw sa maling tao, ay dapat dapat ay maging wais tayo, especially sa pagpili ng partners natin sa buhay. And then dito, of course, yung salita ng Panginoon para hindi tayo maligaw ng landas at yung ating kaluluwa mag-suffer mga kasombreros. Alright, sinama sa ating Word of God, Nawapoy pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, and then sense of direction na tama mga kasombreros, especially not neglecting yung ating salvation sa Panginoon. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, the name above every name we say and we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasombreros. Paalam po. I love you.